Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang nilabas na PBBM Duterte na expose sa tunay na nangyari. Grabe pahiya. Kuya Will Robin. So, yan yung panonoodin natin. I think mapapangalanan dito yung mga deserving at mga hindi deserving na senador, ano? So, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang bumagat ng video ito, kakapasok lang nilabas na PBBM Duterte na expose sa tunay na nangyari. Grabe pahiya. Kuya Will Robin. So, The News Board Philippinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, nagulantang at Robin at Kuya Will nagmukhang tanga matapos ipangalanda. Robin at Kuya Will nagmukhang tanga kapag talaga I think si Senator Robin yung may kasalanan kung bakit ang tingin ng taong bayan sa mga aktor, mga artista na tumatakbo is parang hindi siya walang mararating. Parang magmumukha lang dyan sa Senado. Aka ng mga alipores ni Duterte ang pagiging protektor sa kanilang mga boss amo. Abay heto at humihingi ng inyong tulong na sana'y ibalik at ipanalo sila sa Senado. Kaya naman, sagot ng isang matapang na political vlogger, mukhang hindi ito aabot at hindi ito mananalo. At hindi ko siya iboboto. Si Bato de la Rosa, yung PNP chief natin nung panahon na nagkaroon ng tukhang. Ngayon na senador si Bato. Nakita ba nyo yung kanyang pamamalakad bilang senador? Nakita po ba nyo yung mga ginagawa niyang mga circus na hearings? Na walang kwenta talaga. Ganun kalala itong si Bato de la Ewan ko ba, bakit gustong-gusto nyo men? Sila Lapid, si Bato, sila Revilla, si Robin. Wala naman silang dyan sa Senado eh. Rosa bilang senador. Walang kwentang senador to. Sorry talaga. Hindi kita iniinsulto po. Sinasabi ko lang po yung katotohanan na nakikita ko. Walang kwenta kang senador. Marcoleta, hindi ko talaga iboboto si Marcoleta. Kibuloy, Sus Mario Joseph naman. Vic Rodriguez, and Kibuloy. Kibuloy daw. Kibuloy Sus Mario Joseph. Diba yung Sus Mario Joseph is Jesus Maria Joseph. Sus Mario Joseph. May sariling naman si Kibuloy, Siya naman yung son of God. So dapat Kibs Mario Joseph. Kibuloy Maria Joseph. Kasi siya yung son of God siya eh. Ay, hindi appointed son of God pala. So Kib Mario Joseph dapat yan. then Philip Salvador. Next si Willie Revillame. Nagbibigay siya ng pera, nagbibigay siya ng jacket. Wala nga siyang plataforma eh. Hindi nga niya alam ata kung nung ginagawa niya doon at kung bakit siya tumatabong senador eh. Dahil sinabi ni Nagbibigay ng jacket So baka magbibigay siya ng jacket kapag nasa Senado So wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako doon ko naiisipin yan, he said, 'di ba? Grabing senador yan. Kapag manalo na daw na siya, sa kanya lang sasabihin kung ano yung gagawin niya sa senador. Grabing mindset talaga. Sobrang kung yung iba advance mag-isip, siya naman late mag-isip. pero sa kanya, tumakbo kaya siya tumatakbo. Wala siyang kahit na anong experience at from the way it seems, parang hindi niya talaga alam kung bakit siya tumatakbo at tumatakbo lang siya based on popularity. Kaya Yun lang. para sa akin, hindi ko iboboto si Bongo. Yung mga Agree ako doon. Popularity. So courtesy din pala kay Kristan hindi pinaglalaban yung bansa natin at kung pro EJK ka o kaya Pogos, malaking issue sa akin. Kaya wala. No-go talaga ang kahit na sinong kaalyado ni Duterte sa akin. Yun lang yun. Okay. Tama. nagulantang Focus. naman itong si Kuya Will matapos harapang tanungin kung ano nga bang batas ang kanyang gagawin. Abay mapapailing ka na lang sa sagot ni Kuya na para bang sinusunod ang mga payo ni Robin Padilla. No offense man kahit kanina. I don't want to be called as a politician. Pag sinabi ng politician ka, nasa isip ka, corrupt. Hindi mali, makakakunan. I want to be called as public servant. Gusto ko talaga magsabi. I don't want to be called a politician o tumakbo ka pa. Gusto ko ma-affiliate o makasama ko yung mga kababayan natin at madinig ko lahat ng kanilang hinanaing sa buhay. And then, once ang ipagpala, Gusto niya daw ma-affiliate at makasama yung mga kababayan natin. Tapos may viral video siya na nung nilapitan siya ng pulubi, nagmamadali siyang umalis. ng Diyos, makuha ako sa Senado, may boses sa Senado. Kasi mahirap magdagdag ng batas. Diba? Na hindi Paano mo masasabing magbibigay ka ng boses sa Senado kung yung pobre nga napapalapit sa'yo, tinakbuhan mo agad? 'Di ba? Hindi ka pa nga nananalo, tinakbuhan mo na yun agad.
So, paano mo marirelay yung boses ng pobreng yun? Eh, hindi mo alam kung ano yung hinanaing niya. 'Di ba? Bumango ka sana nun kung pinansin mo yun. naman nagagawa yung magagandang batas. What I know, marami nang na-implement, so mahirap, pero hindi yata nagagawa kasi wala daw pondo. Bakit walang pondo? Eh, ang laki ng pera ng gobyerno. Importante sa akin ang buhay ng Pilipino. Alagaan sila mga Pilipino. Ito nagpapatakbo ng bansa. Sila ang gobyerno. So para sa akin, kalusugan talaga importante. Yan ang unahin ko. And then yung trabaho. And then ang edukasyon, importante. Ang gusto ko naman yung mga bahay na, papasukin natin ito, walang electric fan. Bigyan ng electric fan nga. Bigyan ng electric fan yan. So, ang tanong nga, ano nga yung gagawin mo as a senator? 'Di ba? Kasi yung lahat ng nilatag mo, nalatag na yan ng ibang mga politiko eh. 'Di ba? Madali lang naman sabihin na tutulungan ko yung mga mahihirap. Ang tanong, paano mo yun gagawin? Di ba? Walang Tapos sasabihin mo, saka mo naiisipin kapag ka naging senador ka. ibibigyan. Bigyan ng plansya. Parang bibigyan ko sila ng magandang, yung ano pangarap. Kaya lang ang problema kung walang kuryente. Kukunin ko ulit. Dapat imuna sa tao yan. Ito ang problema natin. Corruption, inflation, at sobrang politiko ang nangyayari sa bansa. Yan o, sariling interest lang ginagawa naman yan. Kaya nga ako, sasuggest ko, dapat talaga, iboto yung mga tamang tao na. Marami Alam mo na pala na sobra sa politiko yung problema ng bansa eh, tapos dumagdag ka pa. Sana di ka na dumagdag. no, yung pagpasok namin dito, pagpasok ko maiba. Hindi puro batas na. Eh, di ba, ang dami na naging senador na marami na ginawang batas na implement ba? Yun lang ang tanong ko, kaya ko inaalam to. Nagtatanong kayo sa amin ng aming gustong gawin. Ngayon gusto ko naman malaman kung ano dapat namin gawin. Okay? Matapos ang matinding pagharang ni Inday Sara sa kanyang Ay, nako, joke talaga. impeachment trial, abay demanding ang mga Duterte sa Korte Suprema na dapat daw ay ibasura ang impeachment dahil ito ay depektibo at minadali sa utos ni Pangulong Marcos. Kaya naman, sagot ni Depektibo't minadali. May masabi lang, no? Attorney Naalala niyo yung pagyayabang ni Sara Duterte? Sabi ni Sara Duterte, minamaliit niya, ina-underestimate niya ang impeachment. Sabi ni Sara, mas mahirap pang mawala ng jowa, mas mahirap pang mawala ng boyfriend at girlfriend kaysa sa impeachment na yan. Naalala niyo yun? Para sa Oo. kanya, wala daw yung impeachment, hindi nila pinagkakamalahan yan. Tapos noon, ang sabi ni Sara, i-file niyo na. Kung gusto niyo akong ipa-impeach, i-file niyo na. Sige na. Diba? Ang hambog-hambog tapos ka ngayon, nung pinalaga na ipasa na sa Kongreso, biglang, uy, wag niya akong i-impeach. Biglang mag-a-appeal naman pala. Haharapin namin yan. Wala namang problema sa amin yan. Di ba? Noon, sobra kong manghamon. Lalo na nung So, since sinabi niya yon na i-file nyo na or whatsoever, tatandaan natin yan ha. Baka kapag ka inimbita na yan sa impeachment trial, hindi na yan magpakita. bago nangyari ang rally ng Iglesia ni Cristo, akala nila sigurado nang hindi ipapile ang impeachment kasi natakot na daw yung mga kongresista. Natakot na yung administrasyon. Wala nang maglalakas loob na magsulong ng impeachment. Yun ang akala nila. O ngayon, ano na, Tama. humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Nag-file ng petisyon. Isa pa sa abogadong nakapirma doon, ang abogado na kay Sara, si Digong Duterte, nakapirma doon. Nung nagkakaroon ng pagdinig sa Kamara, ang laging sinasabi ng kampo ni Sara at ng mga Duterte, kasuhan nyo na kasi, wag na dyan sa Kamara, hindi naman fair ang Kamara eh. Kasuhan nyo na kung meron kayong ebidensya. Kung gusto nyo ng impeachment, i-impeach nyo na, haharapin namin yan. O ano nang haharapin? Bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment? Nadwa. Tama. Alam niyo kung bakit takot sila? Pabubuksan ang bank accounts ni Sara Duterte. Yun. Dito sila mabubutasan. Kaya pala, I think, ano ba to? Hindi nila to inasahan or hindi nila to in-expect. Yan kasi, puro kasi tawag dyan, pagyayabang yung inuuna. Sige, subukan nyo. Dapat kasi advance sila mag-isip, ano. Hindi siguro nila nakita to na bubuksan yung mga bank records nila. Parami pa naman silang doon, tinatago doon. Sabi ng mga prosecutors ng Kamara, hihilingin nila sa impeachment court na buksan ang mga accounts ni Sara, ang mga bank accounts ni Sara. Patay. Yan ang malinaw dyan. Alam nila Sara yan. Pag gumulong na ang impeachment, hindi pwedeng hindi maungkat yung mga yan. Ang mga bank accounts na yan ni Sara, makikita dyan ang questionabling mga accounts, ang questionabling pagpasok ng kung ilang milyon na pondo, saan galing yan. Yan ang sunod dyan. Ang hinihiling nila ngayon sa Korte Suprema, itigil ang impeachment. Akala ko ba handang harapin? Tapos ngayon nagkakandara pa ang kampo nila. So si Sara, uungkatin din yan. Bubuksan din yung mga accounts na yan. Maraming mga lalabas dyan. Pandora's box yan. Pwedeng mapatunayan yan. Yung sinabi ni Trillanes na may mga binibigay kay Sara galing sa illegal drugs, makikita yan dyan sa mga bank accounts na yan. Diyos Makikita ko. doon ang napakalaking pundong pumasok. Ay, kapag itong mga senador na ito Grabe yung ngiti niya doon, nakakampi ni Sara, inakwit pa rin si Sara matapos may pakita ang napaka-overwhelming na mga ebidensya, ay wala na. Pus na ang political career ng mga senador na yan. matapos naman kasuhan si dating Pangulo Yun nga din eh. Kaya nga minsan, napapaisip din ako ba na bakit nila nasasabi na walang basihan yung impeachment. Gayong alam naman natin, kita nyo naman yung nangyari kay Zuleika, di ba? Na parang sobrang daming ebidensya doon. Di ba? Nakapirma pa siya. 2 pirma pa yon, di ba? Like, naituturo talaga or proven talaga na may nangyayari nga talagang anomalya sa pera ng taong bayan dyan sa OVP. Pero wala. Na idol nila eh. Die hard sila eh. So, di nila pakikinggan yan kahit na
nasa harapan na nila yung mga ebidensya. Duterte dahil sa pagbabanta na itutumba ang mga senador lalo na ang mga pabor sa impeachment. Abay Robin Padilla to the rescue at hindi daw bayolente at makajos ang dating Pangulo. Kaya naman buwelta ng isang matapang na Marcos Paano naging makachus yan? Di ba minura nga niyan yung Santo Papa eh. supporter? Public servant ka, Robin Hood Padilla. Supposedly, pinaglilingkuran mo ang mamamayang Pilipino kasi nga public servant ka. Pero hindi mo trabaho ang ipagtanggol itong kampo ni former President Duterte kasi hindi naman yan yung nagpapasweldo sa'yo. Ginagawa tayong tanga ni Padilla. Robin, pinagtanggol si Digong. Napakabait, tapos religious na tao. Di ba, seryoso ka ba? Meron bang mabait, di ba, na gustong ipapatay ang 15 na senador para makapasok lamang yung kanyang senatorial ball? Ganun ba ang paglalarawan sa salitang mabait? Meron bang Tama. mabait na parang halos ibenta na lang ang bansang Pilipinas sa China? Meron bang Diba? mabait na ninanakawan ang sarili nating bayan? Ganun ba ang mabait? Ha, Robin? Meron bang Siyempre, mabait para sa bibig niya. Di ba? Kasi idol niya nga, di ba? relihiyoso na tao? Tinawag Die na hard. stupido? Ang puong may kapal? Hindi, matanong lang dito kay Robin Padilla. Public servant ka nga ba? Kasi hindi mo dapat inuuna yung mga ganyang klaseng bagay kasi hindi mo naman yan trabaho. Hindi mo trabaho ang ipagtanggol itong mga Duterte. Well, ano pa nga bang maasahan natin? Kay Kibuloy nga eh. Sabi niya, si Kibuloy mabait yan, hindi niya magagawang mang-rape. Di ba? Paano mo madidistinguish yung isang tao? Grabe, kilalang kilala niya si Kibuloy ha. So ano pala yun yung mga nagreklamo kay Kibuloy? Ano lang yun? Panaginip lang yun. Ang mabait, katulad ni PBBM. Sinabihang bangag, sinabihang adik, hindi nag-react. Kumbaga, ang dami ninyong mga masasamang putik na ibinato, pero never nag-response si PBBM ng masama sa inyo. Tama. Niriltok lang kayo kasi totoo namang team suka kayo eh. Niriltok lang kasi totoo. Kaya nga din eh. Doon nga din ako natawa eh sa kung paano nila iyakan yung term na Team Suka. Ano? Tapos sila, like, I think 1,000 times na silang nagbabato ng mga masasakit na salita kay PBBM. Tapos hindi lang siya basta-bastang masasakit na salita. Yung iba is fake news pa talaga. 'Di ba? Pero ngayon, binalikan lang sila ni PBBM na parang kinumpir sila na parang ano lang kayo, parang nagde-deliver lang kayo ng suka eh. Which means parang ano lang ba, yung mga politiko nyo is parang napulot lang kung san-san. 'Di ba? So, ayun, nagalat sila ng todo doon. Naman yung tukhang-tukhang ninyo. Real talk yun. Based yun sa totoong pangyayari. Pero yung maninira, mabait ba yung naninira? 'Di ba? Yung sisirain nyo, yung administrasyon para lamang sa mga pansariling interes ninyo. Yun ba yung Tama. mabait? Buwelta naman ni Robin Padilla sa kaliwat kanang batikos sa kanyang amo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo Amo. na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, eh nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat Sino ba yung presidente na never nag-utang? Lahat naman. ng naupo, puro utang. Pare-parehas, di ba kayo nagsasawa? Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talito, nikakawal lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Eh, kasi Robin, minsan kung makapagsalita, kung makapaggawa ng statement, minsan kala mo may kwenta talaga eh. Dinadaan lang sa mga action-action ng, alam mo talaga, may kwenta yung mga pinagsasasabi. Wala pa Agree ako dyan. daw nararating ang Pilipinas. 16 trillion daw ang utang. Hindi naman imposible naman 16 trillion ang utang tapos sa 2 taong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman, Senador Robin Padilla, na malaki ang iniwan ni Digong na utang sa administrasyong Marcos nung siya ay nawala na sa pwesto. Kasi umutang, especially nung panahon ng pandemic. Tapos may natutulog naman palang pera na 600 billion sa PhilHealth at na-invest lang. At itong 600 billion na hindi nagagalaw sa PhilHealth kasi lumobo na ng lumobo. Hindi mo natin narinig huli sa administrasyong Duterte. Hindi sila naging transparent ng panahon na yun. Sa administrasyong Marcos lang ho natin narinig, nalaman. Galit pa itong mga DD shit na naging transparent na ang administrasyong Marcos, galit pa sila. Huwag mo kalilimutan kung bakit nagkakautang ng Pilipinas. Nawawalan ng pondo. Bakit nawawalan ng pondo? Ginagastos sa taong bayan. Bukod sa ginagastos ng taong bayan, yung iba nang bubulsa dyan. Di ba? Bakit parang hindi mo yata mabanggit ang korupsyon? Kurkit pa ang mga korupsyon lahat nai-issue dyan sa mga kabilang kampo, dyan sa kampo mo. Kasi kay BP Inday Sara Duterte. Tama. 'Di ba? Nakapokus lang sila sa utang pero hindi sa korupsyon. Kasi kapag uusapan nila yung korupsyon, magba-backfire nga naman sa kanila, 'di ba? Kasi yung amo nila, yung sinusuportahan nila, may issue ngayon ng 125 million confidential funds. Marunong din tong si Robin pero sablay nga lang. Isipin mo, kung nagkaroon ng korupsyon anomalya sa DepEd at OBP, at syempre kinulang na naman ng pondo dyan. Ay, mangungutang talaga. Okay. Yun yung pinopoint ko. Natulad ito sinasabi ni Erwin Tulfo na joke lang daw yun. Anyways, courtesy din pala kay Chris Olo, susuportahan niyo rin yan. Si Mima Alicia din at Attorney Enzo. Kay Digong. Tatanggol niya si Digong eh. Pero wala mo lang siya sinasabi kahit konti na medyo negative para naman, alam mo yun, tatanggol mo, bala ka. Pero punayin mo yun kahit konti.
Kumbaga sa anak mo, kaibigan ka, pamilya mo, nagkamali, unahin mo rin. Hindi ka Tama. naman itong kasi kung joke sa kanila yun, hindi ibig sabihin tama. Ganun ba yun? Porque joke ibig sabihin tama? Mali. Hindi nila ito, Tama. hindi nila naiintindihan. Mas lalo tuloy silang lumalabas na die hard lang talaga sila. Ano? Wala silang paki sa, sa pakiramdam ng taong bayan namin. Binoto naman sana sila ng taong bayan, milyon-milyon, pero yung loyalty nila, nasa isang tao, dalawang tao lang, isang clan, isang apelyido, which is yun nga, yung mga Duterte. Kung joke yun sa panig nila Digong, nila Bato de la Rosa, nila ganyan. Pero dapat mag-iingat pa rin. Hindi dapat ginagawang joke yun. Kasi unang-una, Tama. isang presidente, magsasalita siya ng gano'n. Sasabugin daw. Mali naman yung birong gano'n. Di ba dapat gano'n yung payo, no? Wala lahat ng Tama. sinabi ni Erwin Tulfo, pabor kay Digong Ang ganda ng mga punto ni General Torre, di ba? Oh. Yun Alam mo lang. bakit si General Torre dire-diretso magsalita, tama lahat ng punto niya. Hindi niya kasi ginagawang tanga yung sarili niya. Makikita Tama. mo talagang may bilang yung sinasabi, talagang may punto. Mararamdaman mo naman pag may punto yung sinasabi. Tama talaga binabanggit niya, nasa tama siya. Hindi katulad dito ng Erwin Tulfo, parang handa niyang gawin yung tanga yung sarili niya. Ganda, ma-disqualified dito Sama-sama na kayo magkakapatid. Puro So, pala, si Erwin Tulfo yung subject dito. Which is, alam naman natin na si Erwin Tulfo is nasa slate din siya ni PBBM. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, men, na hindi lahat ng senador ni PBBM is dapat nating iboto. Kasi meron ding iba dyan na sablay, meron ding iba dyan na wala namang kwenta yung pinagkagagawa nung last term nila. Like, nagpapare-elect lang para saan, 'di ba? Na wala naman tayong nakita na maganda talagang ginawa nila. 'Di ba? So sana especially yung iba bumabalimbing lang. So hindi natin kailangan na iboto lahat yung mga ini-endorso ni PBBM Maging matalino tayo, 'di ba? Kasi for sure yung ibang mga senador na 'yan after this election, wala baka mas magbibigay lang din ng sakit ng ulo sa pangulo yung mga senador na 'yan. 'Di ba? matapang lang kayo sa bunganga nyo Tapos sasabihin nila Erwin Tulfo, sasabihin nila Bato, sasabihin ng ilan dyan. Joke lang daw ito. Parang dinaro kayo na sana kay Digong. Ang tinatanong ko nito, tama ba? Tama ba yung ganon? Kung iniisip yung biro, joke lang ni Digong yun, tama ba yung ganon biro, Erwin Tulfo? Tapos ganyan yung utak mo, na maging taka kay Digong. Joke lang kay Digong yun. Parang di na kayo na sana ganyan-ganito. Ang tanong, tama ba? Kita mo na sabi ng tao, patayin. Tama ba yan? Kaya tama yung ginawa ni General Torre. Sinampahan talaga ng kaso. Tama yan. Ano ko kami, General Torre, hindi ka mag... So kung para sa inyo tama lang 'yan, edi alisin natin yung law natin about sa bomb joke. 'Di ba? Kasi okay lang naman mag-joke Hindi nyo nililimitahan yung joke Especially ganyan, nilalagay nyo sa katauhan ng Pangulo na, dating Pangulo siya, so supposed to be sikat na tao siya. 'Di ba? Tinitingala siya ng maraming tao, especially yung mga diehard supporter nila. Ganon din yung gawain. Sana mag-backfire din sa inyo yung mga pinaggagawa nyo, babago, ganyan ako. Suportahan ka ng mamamayang Pilipino siya. Suportahan ka. Walang perpektong tao, pero walang perpektong politiko. Pero yung talagang ginagawa mo ng tanga yung sarili ng politiko para may pagtanggol ng mga demonyo. Mali yun. Nasanay kasi sila sa administrasyon na sila ng mga panahon na yung siga-siga sila. Kasi nasa posisyon pa Tapos yung mga nasa laylayan nito, mga siga-siga rin. Wala dito. Yun lang. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Tapos sasabihin mo doon sa interview mo kay Karen Davila na kahit gano'n kasama ang isang tao, karapatan niyang mabuhay. Tapos ganyan ang bunganga mo. Sabihin mo kahit gano'n kasama, may karapatan mabuhay. Ano yung inuutos mo sa tao? O sige nga, kung talagang nasa tama ka, sinasabi mo na yan Bato dati. Sige nga, ayun nangangampanya ka, sige nga, banggitin mo sa entablado yan. Kung alam mo nasa tama ka, banggitin mo sa entablado yan habang nangangampanya ka, tingnan natin kung tama yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, especially may mga edad na rito, magmula nung kayo nabuhay at nagkaisip, nakaintindi ng usaping politika. Narinig niyo na ba sa isang PNP chief yan ng isang administrasyon? Saan mo natutunan yun? Nung nag-aaral ka ng pagkapulis, senador Bato? O bakit nga ganito siya? Tama nga 'Di ba? Especially ganyan chief of PNP ka. Hindi kasi pwede yung ganyan na kaya ka nga naging pulis kasi gusto mong lagyan ng boundaries yung kasamaan sa kabutihan or parang kaya nga tayo nag-i-implement ng law, 'di ba? Para may katiwasayan. Tapos kapag ganyan ikaw since na-connect ka kay Duterte, parang inaano mo na lang din na since ito yung ginagawa ng presidente natin, dating presidente natin. Sige, kategory na lang natin to na okay lang to, joke lang to, 'di ba? So kayo na lang bahalang kayo na lang bahalang tumanggap niyan kung paano nyo dadalhin yung sasabihin ng Pangulo basta that's a joke. What a joke. Salita. Sa tingin nyo bakit? Sino ba ang nag-appoint? Sino ba ang nag-appoint kung bakit ganyan ang bunganga niyang kalbo na yan? Parang nangyayari kasi ngayon. Kung sino yung mahasang bunganga, kung sino yung ganito mahilig sa mga patay-patay, sila yung sinusundan ng tao. Halimbawang mandyan ako, tapos nagkasabay-bay. Hindi ako sisigaw ng gano'n. Mapapaisip ako, sasabihin ko sa sarili ko, parang mali itong grupong na anuhan ko Anong klase mga tao ito, no? Grabe itong taong ito, Parang ang nangyayari kulto kasi na. dito, parang si Tigong, kung ano lang gusto niya sabihin, masasabi niya. Parang feeling niya, napaka-untouchable niya, no? Para bang lagi na lang niya ipinapaano sa mga tao na sasabihin ko ano gusto kong sabihin. Kaya nga sabi ni
ni Agree. General Torre. Dati wala pumapatol sa'yo kasi presidente ka pa. Eh ngayon, dapat alam mo kung ano kinalulugaran mo. Tama, 'di ba? Kung untouchable ka nung term mo kasi siyempre ikaw presidente ka, may immunity ka, hanggang doon na lang 'yun. Pero ngayon na hindi ka na presidente, di balik normal tao ka na. Kasi dati naman nung presidente ka, nung trinet ka ng isang guro, pinurusahan niyo din naman yung guro, di ba? Kasi mababa pa sa'yo yung guro. Di ba? May immunity ka, yung guro parang binibilang nyo lang sa normal na tao. So since ngayon, normal na tao ka na, edi umayos-ayos ka na. Huwag mong dalhin yung point na parang, ay, ipapachoki ko yung ano. Pero joke lang yon. Tapos hindi mo din naman sinabing joke talaga nung time na yon. 'Di ba? Hinahayaan mo na lang yung tao na sila yung sila yung tumansya kung joke nga ba yan or hindi. 'Di ba? Pinoprotektahan ka pa ng mga senador mo. So, siguro hindi mo sinabi na joke yun that time para syempre may angas ba? Kasi kung pangit naman yung bigla kang mag-aangas, bigla kang mag-aastig-astigan tapos babawiin mo agad na joke lang yun or ano ba yung term na yan? Charot yun. Yung lalagyan mo ng charot sa dulo. So, parang ano yun, angas tapos biglang Barbie sa dulo. So, pangit naman yung ganun. I think hindi naman yung trademark ni Duterte. So, ang gusto nyo mangyari, ano lang, magbibigay siya or magbabanggit siya ng mga threats or whatsoever. Tapos, joke lang yun lahat. Or kayo na yung maglagay ng joke dun sa dulo. Which is, sabi ko nga sa inyo, di ba, na iba na yung panahon ngayon kasi wala na nga siya sa pwesto. So, ano pa yung ano-ano nila sinusuportahan din ni Bato, sinusuportahan din ni Robin. 'Di ba? O mga diehard din kasi. So, tsaka sila pa mismo yung nagpo-promote na no one is above the law, 'di ba? Bawal abusado. Tapos ngayon, sila yung wagas kung makatapak sa law. So, yan lang naman. So, ang video to ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Or nawala tuloy ako. I-subscribe nyo bago nyo iwan. Original video link in the description box below The News Board. Supportahan nyo rin. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. At about din pala dun sa mga pick ni Kristan, I think same lang din kami ng mga pick ng mga senadores. So I think dito malinaw dito na laglag si Tulfo, si Rin Tulfo, si si Bato, si Bongo, tapos si Kuya Will talaga. Pambihira talaga yun si Kuya Will, Biglang naglalatag ng mga niya Tapos biglang magtatanong na para sa mahirap, boses ng mahirap. Tapos yun nga nung may nag-viral na video, nilapitan siya ng mahirap, biglang umalis. Kasi I think yun, madungis. Di ba? So something like that. So sige, given na madungis ka. Pero bakit mo, sige sabihin natin na madungis or medyo mabaho nga yung taong yun kasi pobre nga naman, di ba? Pero bakit mo pa kasi ginagamit yung term na mahirap, na ikaw yung boses ng mahirap, kung hindi mo din naman pala kayang pangatawanan? Di ba? So lalabas ka tuloy na ginagamit mo lang yung mga mahihirap. Kasi hindi mo kayang sabayan hindi mo kayang lapitan, hindi mo kayang pakinggan. 'Di ba? So parang lang yan Ano ba yung magandang example diyan? Parang halimbawa yung sa vendors party list. 'Di ba? Pinapadala nila sa vendors party list ni Diwata, iba yung mga nominee, hindi si Diwata. So paano magiging epektibo ngayon yung vendors party list kung hindi mismo vendor yung mga ngasiwa or magpapatakbo nun? 'Di ba? Paano yun? Kung mga negosyante lang din or mayaman lang din yung may hawak nun. So paano magfa-function ng mabuti? Hindi maisasabuhay ng maayos yung vendors party list kasi yung may hawak ng party list na yun, hindi vendor. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano yung pinagdadaanan, ano yung hinaing ng vendor. I mean, ano yung puso ng isang vendor. Kasi tayo as a Pilipino, halimbawa tayo rider, kung mga rider tayo, alam natin kung ano yung problema sa kalsada. Na yun nga, may mga kamote, yung mga kung ano-ano pa man. So
So ramdam natin. So kapag tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo yung maging representative ng mga rider, parang alam natin kung ano yung isusumite nating ano or ano yung laban na ipaglalaban natin kasi napagdaanan natin rider, 'di ba? So halimbawa ganon yung vendors party list, dapat vendor talaga yung may hawak nun. So for example, ngayon si Kuya Will, gagamit-gamit siya ng term na siya yung gusto niyang maging boses ng mahirap. Tapos yung mahirap nga lang na lumapit sa kanya, hindi niya masikmura, umalis agad siya. So paano? 'Di ba? So paano mo masasabi na magiging boses ka ng mahirap kung namimili ka? Kaya nga dito din ako medyo banas dito sa mga politikong to na medyo naiinis ako dito sa mga politikong kapag ka eleksyon, kapag kahalalan men. Doon na mamalengke sa palengke, 'di ba? Pumupunta sa mga divisoria, doon sa palengke, doon na mamalengke sa mga ordinaryong mga kababayan natin, 'di ba? Sa palengke bumibili ng mga isda, bumibili ng mga karne doon, papapicture. Pero kapag nanalo namin, wala na, doon na sa mall bibili. 'Di ba? So nakakainis kasi ang pa-plastic Like ano yun, kapag ka-eleksyon, saka lang kayo nakikita sa mga palengke. Ano yan kapag tumatakbo lang kayo nakikinig sa taong bayan, tapos kapag ka nagsipanalo na kayo, may mga bodyguard na kayo, hindi na kayo malapitan. 'Di ba? Yan yung sign talaga na yung mga plastic na politiko. Kaya minsan naiinis talaga ako sa kapag ka nakikita ko yung mga politiko na namamalengke tuwing eleksyon. Anak ng teteng lumang tugtugin na gasgas na gasgas na. So I think hanggang dito na lang muna. So again, ang video to ay mula kay The News Board. Support niyo yan. Tapos syempre our YouTube channel, Filipinoisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipinoisy.